Gusto po palang makausap ni Aling Ellen ang kinakasama ni Jerry Boy at alamin kung bakit nga pinalaya si Ate Josie. Pero bakit ayaw makipag-usap ng kinakasama mo, Jerry Boy? Kasi nga ako nasaktan sa mga sinabi nila. Minsan ko, may narinig ko ang asawa na sinasabi na masakit ko. Ah, may sinasabi ang nanay mo. Anong sinasabi na yon? Baliw, ba't daw ganun? Problema na raw siya sa asawa niya. Problema pa rin daw ang dinala kong babae sa kanila. Naman naging manong kami nila. Sinungaling Jerry Boy, wala akong sinasabing ganun. Sinungaling kayo. Palabasin mo yung asawa mo, palabasin mo. Ate Ellen, sa palagay po ba ninyo bilang isang ina, kinaya po ba ni Aling Josie yung kanyang 5 anak pa lang nung mga panahon na yon? Kasi wala pa itong anak nung kay Richard. Nung naghiwalay po sila nung tatay ni Jerry Boy. Kaya naman po eh. Kung tutusin, magtatrabaho yan. Iiwanan niya minsan sa lola ng mga bata. Kaya niya. Ang problema lang kung minsan, siyempre, bata yan, binatilyo. Basta barkada, lalayas, lalaga. Pero ang higit na dapat niyang pasalamat sa nanay niya, nung nagtrabaho kami sa DSWD na binigyan kami ng puhunan pinansyal, ginamit ni Josie pampuhunan. Binigyan sila ng puhunan. Sabi ko ba, mas magaling to, hindi mo na kailangan pa maghanapin ng... Saan napunta ang puhunan na yon? Binayad po sa bahay na inupahan niya. Tapos puhunan. Bumili sila nagpagawa siya ng kariton para sa isang anak niya. Nga magtitinda ng fishball, hindi nalalayo doon sa tapat. Ang inaano ko, ano nangyari? Anong nangyari nga, Jerry Boy? Ano po nang naging bayo ko po? So anong nangyari? Wala. Yun, Nalugi? Wala na rin. Nakasaksak po yung bayo ko, nakapatay. Kaya ako, napagtrabaho na lang po ng Pangasinan. Hindi, ako'y nalulungkot mga kasawsawan kasi parang ang puro mga naano nilang enerhiya ay puro parang negative, puro kasawian, puro hirap. Hindi ko alam kung paanong nangyaring nagkaganon, hindi ba, Hans? Oo nga, Chang eh. Tapos parang ang nakakalungkot, nabigyan na ng pagkakataon, nasasayang dahil may mga maling desisyong nagagawa. Anong gusto nating sabihin sa ating mga bisita? Si Nanay. Ayun, si Nanay sa taas. Para sa akin, bilang isang ina, dapat ang ginawa muna niya, first priority muna niyang inasikaso ang kanyang mga anak. Siya mismo yung ina ang dapat nagsabi sa mga anak niya, kaya may asawa man siya. Dapat sinubaybayan niya yun na hindi yung sarili muna niya ang inuuna niya para makapag-asawa at makapaghanap ng totoong true love. Mali yun. Dapat, Kasi ganito po, Aling Josie, ang ipinarating po kasi sa amin ni Jerry Boy ay ang punto niya na ang sama ng loob po niya ay, eto nga po yung masakit man po pakinggan, pero ganito po kasi ang pagkakasabi niya yung papalit-palit po ng lalaki. Sinungaling yan. Kasi sinungaling yan ang ginagawa nila kasi gusto nila napapasama ako. Hindi totoo yan, ma. Sino si Richard at Osmond? Kung magpikat niya sa asawa mo, nakasinungalingan Sa Richard, meron pa kasamang Osmond. Masyado Sino ka. naman yung Osmond? Nagtitindaw na si Karel sa simbahan. Sinungaling ka. Masyado kang sinungaling. Kahit may pagputulan lang ng daliri Masyado dito, ka. ma. May pagputulan ng daliri. Sus! Patunayan ko lang totoo. Masyado Nagsama ka. rin kayo ni Osmond. Sinungaling ka, hindi nga. Di kayo nagsama ni Osmond sa isang bahay? Tumira Noon rin kami yun. ni Glenda. Oh. Noon yun. Pero ngayon wala na. Nagsama pa rin po kayo. Noon matagal na. Ikaw sinungaling ka, matagal na yun. Hindi po, Aling Josie, hindi ho pagsisinungaling yon. Ang sinasabi lang ni Jerry Boy ay doon tayo sa kung ano ang Ma'am, nangyari. Yung ngayon sabi wala ninyo- po. Hindi nga po, Sinungaling yan. Aling Josie, kaya nangyari po siya noon o ngayon, ang punto po ay nangyari. Meron po kasi kayong estilo na hindi ko maintindihan. Ang anak ninyo, 6, pero 7 kasi nandun yung isa. Meron kayong ine-edit meron kayong inaalis dun sa istorya ng buhay nyo na alam nyo naman nangyari, pero pilit nyong itinatanggal, yun yung realidad. Kasi ma'am, hindi ko nga po naalagaan yung anak ko na yun. Pero kahit na po, anak nyo pa rin po yun.
kanino po ba nanggaling ang bata? Kay Aling Ellen? Ang tanong ko, Aling Ellen, ikaw, 7 ang anak mo, yung isa hindi mo naalagaan, 6 ang naalagaan mo. Pag tinanong ka, ilan ang anak mo? 7. 7 pa rin. Ito pa rin. Kasi anak mo pa rin yun kahit hindi mo naalagaan eh. Tapos eto na ngayon, sinasabi ni Osmond masama ang loob niya dahil may mga naging karelasyon kayong lalaki. Sasabihin niyo, hindi, dati yun, noon. Nangyari. Counted pa rin po yun. Pero ma'am, hindi ko po sila noon kabit-bit dahil may asawa na po yan. Kaya ako po tinanggap doon nung dinala niya yung asawa niya doon. Dahil doon sa nakitira sila, pinalayas kami. Bit-bit niya yung asawa niya, ma'am. Hindi Okay. ko po siya Attorney John, dito naman pong ginawa na sinasabing di umanong pagpapalayas ni Jerry Boy sa kanyang ina. Pero parang lumabas, hindi naman pinalayas, kundi si Nanay Josie mismo ang lumayas at umalis. May pwede po bang ireklamo si Aling Josie sa kanyang anak sa nangyaring yun? Sang-ayon po sa ating batas, particularly ang Family Code of the Philippines po, may obligasyon na magbigay ng suporta sa bawat isa, ang magulang at anak. At ito pong suportang ito ay napapaloob po rito ang dwelling o tirahan, pananamit, medical attendance, education at transportasyon. Kaya po ang si Jerry Boy po bilang anak, may obligasyon po siyang mag-provide ng tirahan para sa kanyang ina in accordance po sa kanyang kakayanan at kung ano rin po ang pangangailangan ng kanyang ina. In the same way din po, ang kanyang nanay na si Aling Josie ay meron din pong obligasyon na magbigay ng suporta sa kanyang anak na si Jerry Boy. Maraming salamat po, Attorney John. Mga kapatid, isa rin daw po siya sa nagpalayas kay Nanay Josie at mas pinili pa raw siya ni Jerry Boy na makasama kaysa sa sarili nitong ina. Ang kinakasama po ni Jerry Boy na si Glenda Galoy. Pasok! Glenda, diretsang tanong. Isa ka rin daw sa nagpalayas kay Nanay Josie. Minsan hindi ko po pinapalayas yan. Siya po ang kusang umalis doon. Bakit ang sinasabi niya, hindi mo daw siya gusto at may mga iba kang mga bagay na sinasabi laban sa kanya? Hindi ko po kasi gusto yung galing yan eh. Kasi po, sinasabi niya po sa kapitbahay namin na ganitong araw po ako, masama raw po yung ugali ko, makasarili po daw po ako. Dahil daw po sa akin, kaya daw po nagiging masama na yung ugali ng asawa ko si Jerry Boy. Gano'n na kayo katagal nagsasama ni Jerry Boy? Gano'n na kayo katagal? Gano'n na kayo katagal ni sasama? 1 year and 2 months na po. Paano kayo nabubuhay? Matigas sa mukha mo. Kawa matigas sa mukha. Oy, mas matigas mo sa akin. O, sige. Matigas sa mukha. Ay! Lila! Para mukha mo. Nung ako nagkasa DSWD, sinong tumulong? Sinong tumulong? Sandali lang! Parang hindi naman yata tama, Glenda, na sinasagot mo ng ganon ang nanay ng kinakasama mo. Ano nga ba ang totoong kulay ni Glenda? Aalamin natin yan. Pakatutukan nyo. Magbabalik ang Face to Face. Man ako, nakikinabang ka sa pera mo. Nakinabang? Nakinabang ka sa pera ko, mas malaki. Tigas na mukha mo. Sandali lang po. Alam mo, Glenda, nalulungkot ako kasi nga mas matanda pa rin sa'yo si Ate Josie at higit sa lahat, nanay siya ni Jerry Boy. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gann of GAOC